Mabilis tayo din. Punta na tayo Manila eh. So, Villa Elena na. Ang barangay is Langkaan 1. Nagtatanong kasi sa inyo eh. Ang exact location ng Villa Elena is Langkaan 1 ay Governor's Drive. That's the highway sa harap namin. Langkaan 1 is the barangay. Then, Dasmariñas City. Next. Ay, may nagpipicture? Then the location map, dito yung Villa Elena, yung Westwood namin dito lang. Una-unahan. Diba? 600 meters ang distance from the gate ng Villa Elena Phase 2 hanggang Westwood. So, Governor's Drive. Then, ang mga landmarks, kung nagtatanong sa inyo, kung hindi kayo pamilyar sa Dasmariñas City, SM, Robinson, then yung ICA, Immaculate Conception Academy, then yung St. Francis, yung simbahan na nasa harap din namin, pero naunahan lang. Then yung Lyceum nandito sa may General, naunahan. So, along the Governor's Drive, nandiyan na yung mga bangko, nandiyan yung mga luweler, padala, kasi tinatanong ng OFW, saan ba nagpapadala ang mga homeowners? So, may mga banks, may mga LBC, Lola. Next. Sabi ni Tingting. Napadali na ako ng anak ko. So, features and amenities. Entrance gate with guardhouse. Nakita na ba ninyo? Itong Villa Elena with CCTV camera to. Yung Westwood din, we will be putting up. Basta nakalagay na kami noong lahat ng poste ng Meralco. Then, dalawa lang ang amenities, multi-purpose hall, saka basketball court. Lahat ng subdivision namin may landscape gardens. Given yan sa Asia lang best. Then, ang streets namin, ang pinakamalaking street is 10 meters. Ang sunod is 8, then 6.5. So, ang subdivision is economic. Economic subdivision kami. Then, may drainage system, so flood-free. Then, kahit wala kaming drainage, talagang hindi babahain ang Dasmariñas City. Mataas ang location. Ang power namin is Meralco, ang water is Dasmariñas Water District. So every bahay may sariling metro ng tubig, may sariling metro ng ilaw. Next. Oh, kaya kayo na una kasi gusto kong di malinaw. Nandito yung opisina namin. Yan. Tapos nandito yung basketball court. Sa unahan is the Villa Elena Phase 2. Itong Villa Elena, this is 6 hectares. Pero sold out. So wala na. Next thing. Pakita mo. Ito yung phase 2 namin. Diba? Paakyat dyan. Nandito yung multi-purpose hall. Nandito yung... Wala kayong makikita. Kaya kanina, pag-ikot, sinabi ko kung anong blocks ang available for single attached. Kung nakinig, then available for townhouses. So, yung single attached namin, kahit hindi nyo nakikita, pag-akyat sa... Ito yung creek. Block 5. Mahal. Pero ito ang pinakamagandang block and the remaining block na lang for single attached na wala pa kaming benta. So kabubukas pa lang kasi namin. Then ito yung 7, 8. Single attached yan. Parang letter N. N. Then ang townhouses namin ito, yung pinakita ko, hinintuan natin. Then ito yung bagong bukas. Na wala pa rin nabibili kasi kabubukas pa lang namin. May price list na ibibigay sa inyo. Okay? Next thing. Villa Elena Phase 1, Villa Elena Phase 2. So, ito ang dalawang bahay namin, single attached townhouse. Then, nakita naman ninyo yung bahay, so you know that the design is upgraded. Countryside ang theme. Then, yung specifications ng bahay, actual na niyo nakita, so you know kung anong klaseng bahay ang ginagawa namin. Next. Ito na. Ito yung actual shot ng model units namin before naglagay kami ng another fence dito. Diba? So, yung semi-complete, itong nasa corner lot, tapos ito yung complete. Regular lot area is 60 square meter. Regular floor area is 50. Okay? Oh. Okay na ba? Yeah. O, memorize lang. Layout. O, layout. Memorize na natin. Pagpasok, nandun na yung date. Bakit gumagalaw
ito yung living room. Free area lang naman yan eh. Tapos yung kitchen natin, CR, akyat ka, 2 bedrooms with cabinet. Questions? Maganda pag nag-o-pillar agad. Dami Cecil, di ba? Nagsasabi na silang tanong, picture pala, nagtatanungan na. Ngayon, wala nang tanongan na next. Mainit na. Mainit na. Patay na. Pinupos na ninyo ang lamig. Pwede na lumamig. Actual shots ng semi-complete namin. So, pag semi-complete, wala siyang ceramic tiles sa baba, sa first floor, saka sa second floor. Then, ang kitchen, ceramic tiles ang ginagamit. Yung CR, nakita naman ninyo, tapos na yun, so wala silang gagawin. Pero sa taas, ito yun. Open lang. May ceiling ka, pero wala kang partition. Saka wala kang cabinet. Questions? Wala. Kasi yung nakita eh. Yun ang ano. Ayan, presyo. Kanina pa. Ayan, bayad po ha. Ang naiilawan dito yung makulit. Pricing. That area is 60, floor area is 50. Then, ang total contract price namin is 1.438,900. Total kasi kasali na yung miscellaneous fees namin na 139 or 10% of the unit selling price. Then, ang promo discount is 100. Tapos, ang loanable amount is 1.1 sa Pag-ibig. Pag-ibig financing lang kami. Under 310. Okay? So, ang interest rate is 6.995 or 7%. So, kung ibabawas mo sa 1.4, ang 1.1, ito yung magiging down payment. So, sabi ko sa inyo, more or less 300, di ba? 300. Then, 15,000 lagi ang reservation fee. Huwag ka na kayong bumaba doon. Para ang commission ninyo, yung initial commission release, malaki din. Then, ito magiging balance sa DP, 291,900. Na pwede niyong bayaran within 1 year na zero interest or 3 years at 10,553. So, sabi ko sa inyo kanina, may kumukulit sa akin, i-double up mo lang ang DP ng mahogany para maging Villa Elena. Kasi kung doon 5 plus, ito 10 plus. Okay? Questions. Pag 12 months, zero interest, pero pag more than 1 year ang payment ng DP, pasok ang in-house namin at 18%. Okay? Next. Ang amortization sa Pag-ibig is 30 years, 7,531. Excluding monthly membership fees, plus yung insurance sa life ng buyer, plus fire insurance. So mag-a-add up ng approximately 1,000. 1,000. Kasi yung 2,000, mag-iba na yun, single atas. Nakatagilid nga lang. Sino nakatagilid? Hindi po yung ano, Camera pag-picture. niya. Huwag kang tagilid. Mamaya ako nang tagilid dyan. Kung na naman ninyo ako pag nakaganon ako, mamaya yung mga shot ninyo. Listen na. Bakit kayo retrato niya? May price list! Nagulat naman ako sa inyo. Ang price list namin, given lahat ito. So, sa iba kasing developer yung nagpo-compute kayo, kami given lahat. During the seminar lang, dinidiscuss na parang ina-itemize. Sa price list, alam niyo ni Cecil, nakalatag lahat. Why? Because yung miscellaneous fees namin kasali sa total contract price. Wala kaming masyadong dinadagdag sa presyo. Yeah. Okay? Next. Sige, picture pa rin kung gusto talaga. Dipin natin, 1 year to 3 years. Pag 1 year, ito yung sinasabi nila, construction ng bahay. 12 months ang construction ng bahay namin. Pero, nag-i-start talaga kami ng construction on the 7th month of the DP. Yes? So, during that 1 year na nagbabayad kayo, on the 7th month, tinatayo na yung bahay. Nakikita na ng buyer ninyo. On the 12th month, tapos na yung bahay. Pero hindi pa titira ang buyer ninyo kasi pinaprocess ang Pag-ibig loan. Dahil sa Pag-ibig po, pag walang bahay, walang approval ng loan. Given yan. So on the 12 month, tapos ang bahay, 13 month,
Tira ang buyer ninyo, tira habang nagbabayad pa siya ng remaining 2 years niya ng DP, pero magsasabay yung pag-ibig. So ito yung sinasabi namin na overlapping. So yung mga Facebook, kaya namin dyan, loyalists, sa Westwood walang overlapping. Pero sa Villa Elena may overlapping ng down payment saka pag-ibig. So during the second year and third year, malaki ang bayaran, 18. Kasi nagsabay eh, di ba? Pero on the fourth year, hindi ka na dadalawin. Ito na lang. Hindi, it's okay. Sige, galaw-galawin mo para mahilo sila. 7,531. So, conscious lang kayo ng overlapping. Dahil dyan lang naman tubot yung ikot ang question ng bayad. Kailan pwede ako tumira? Pwede kang tumira on the 13th month. Pero, magsasabay ang monthly amortization mo sa DP plus pag-ibig. Pag ayaw mo magsabay, choose the 1 year na DP term kasi zero interest. Tapos, wala ka ng problema kasi front end magiging, ay, tataas siya ng konti. Pero sa fourth year, ano to? Kung 1 year to pay ka, on the second year, pag-ibig ka na lang. Pero tataas siyempre ang monthly mo. Next. Ito yung actual shots. Question? Wala. Next. Oh. Sige. Okay na daw. Oh, presyo na naman. Ito yung complete namin. The same ang lot area, 60, ang floor area, 50. Pero ang total contract price, 1.6. So, may difference of 200,000. Ang loanable amount is 1.2. So, ang total down payment namin nasa 452,000. There's 15,000 reservation, nasa 437. So, the same din, you can pay that 437,700 within 1 year, zero interest, or up to 3 years na 15. So, from 10, naging 15. 5,000 ang dinagdag. Pag pinili mo ang complete. Pero, worry-free ka naman. Move in ka na lang ng mga appliances mo sa kanyang mga kama mo. Next. Sa pag-ibig, 8,100. Difference of 1,000. Kasi 7 plus dun sa pag-ibig. Sa semi-complete, 7,500. Ito, 8,100. Complete ka na. Yes? Unless yung buyer mo, gusto niya talaga semi-complete. Next. Oh. Kung 3 years to pay ang down payment, sa first year, ito lang babayaran mo, 15,824. On the second year, magsasabay yung dalawa. DP, saka pag-ibig. So, aabot siya ng 23. On the fourth year, pag-ibig na lang, 8,000. Questions? Na. Oh, next thing. Magaling pag-site viewing agad. Wala na ang questions to. Westwood na tayo. Westwood, nagbenta kami nito, alam ni Cecil, last quarter of 2014. So, 2 blocks na ang nabenta namin dyan. Nandun na lang kayo sa block 13. Wala na yung block 15, wala na yung block 14. So, ito yung perspective ng multipurpose hall namin sa basketball na laging magkakabit. Next. Ito yung mapa na meron kayo doon. Dalawa. Malapit doon sa model unit, tapos doon sa gitna. Yung pwede niyong ituro sa buyer niyo. Next. Next. Ay, may picture ba? Ito naman, nakailang preview. Picture. Ito na, layout. Sa first floor, ay, it's okay. Hindi ako tingnan mo, nag-a-adjust ka. Ito, 5.2 square meters ang front. So, yung sasakyan na mahaba, kasya dyan. Then, sa likod, fence. Nandito yung living room, dining, kitchen. May service area kasi yung washroom, kung maglalaba. Then, CR, sa taas, 2 rooms. Questions? Floor area is 50. 50 o 48? 48. Next. Actual shots.
Oh, ang bilis naman yung anak ko. Para talagang... Anak, bukas pa darating si Pope. Ayaw lang natin matraffic sa das. Actual shots, may pagkakaiba ba? Wala naman, ano? Sabi ni Tintin, sumasagot ng ano ko, wala daw. So, ang lot area is 50. Sa Villa Elena, 60. Dito, 50. So, bawas ng 10 square meters. Ang floor area is 48. Sa Villa Elena, 50. Diba? So, ang presyo ng Block 13 na, wala na kaming Block 15, Block 14, late na kayo eh. So, Block 13 na tayo. Mura yun. Okay? So, ang total contract price namin nasa 1,070,000. Kaya sabi ko sa inyo kanina, 1.1. Pero ang accurate amount is 1,070,000. The discount as of today is 110. Pero first 20 buyers, magdadagdag kami ng 20,000. Wow. Mabababa pa yan. Nagbababa ang discount. Siyempre, naglulugi na kami. Pataas yun. Diba, taas na nga ng konti ngayon ang aming down payment. Ayan So, na, kung 1,070,000 ang 34 TCP, Ay, ang loanable amount is 1,070,000. So, ang natitira na lang na down payment, nakasali na ang miscellaneous fees, is 49. Kaya nga sinasabi namin, yung down payment talaga napunta lang sa miscellaneous. Wala nang equity. Then 15,000 reservation, kahit anong bahay sa Villa Elena, saka sa Westwood, it's always 15,000 reservation. Net down payment is 34,600. Nababayaran mo lang within 6 months. Ngayon, kung ang buyer ninyo gustong bayaran agad yan, wala kang may problema. Go. Go! Bakit? Kasi, 34 lang. bakit mo pa tatagalin? Kung pwede mo lang ibigay. Pangalawa, pag binibigay agad, priority ka sa paggawa ng bahay. Kasi uunahin ka sa documentation. Ibang process ka namin para ma-assess natin kung ang buyer ninyo may konting problema sa pag-ibig. Like what? May mga buyers kasi na nag-loan na, pero hindi alam. Diba? Yung hindi sila conscious nag-apply sa isang developer, hindi tinuloy pa rin ng developer. So, hindi nila alam na meron silang loan. Pangalawa, meron din mga nag-loan na hindi nagbayad. So, blacklisted. Pero hindi alam. Hindi na naman alam. So, nalalaman lang pag biniverify na namin. Okay? Meron naman yung sa pag-ibig kulang ang contributions. Instead na dapat 2 years to pay, 2 years na silang member, na find out na 1 year. So, gagawa tayo ng solusyon. And ang solusyon is lump sum payment. Kung anong kulang, halimbawa, kulang ng 12 months, just multiply 12 by 200. That's the monthly contributions. Yun ang ilalump sum. Okay? So, kung itong net down payment na 34,600, bayaran mo within 6 months at 0 interest, ito ang monthly mo, 5,700. Affordable siya kasi ang rent sa Villa Elena is 6,000. Pwede na. Diba? 6. Then, next in, ang pinakamaganda sa pag-ibig, ang interest is 7. Pero sabi nga ni Cecil, it's 6.99. So, pag round off mo, 7. Para hindi mahirap. Then, ang monthly mo, kung 30 years to pay, 7,119. Excluding membership contributions, fire insurance, and NRI. Questions? Next thing. Ito ang maganda sa Westwood, walang sabay. So, within 6 months, habang tinatayo yung bahay mo, ito lang babayaran mo, 5,700, 6,700. On the 7th month, move in ka, pasok yung pag-ibig mo na 7. Kaya parang dagdag ka lang, pero nakatira ka na. Pero yun lang naman ang bayaran mo. Okay? Questions? Wala. Move-in fee natin is 10,000 sa Westwood. For your Meralco meter, saka yung water meter. Questions? O, next. Ito yung complete. Nakita naman ninyo yan. Sabi ko, ang model unit is the turnover unit. So, kung pag-treating ninyo, sabihin lang nyo sa buyer, bawasan lang ang landscape, saka yung mga ilaw na ganyan. Hindi kasali. Ano ang pinipigay namin ito?
reset akin. Okay. Okay? Questions? Kung complete 1.1, ang loanable amount is, wait, bakit bumalik na naman ako dito sa 1.1? Ano yung computation? O yan po, 1.3. O, 1.3. Diba? 1.3. Ngayon, kung 1.3, ang loanable amount is 1.242. Kaya ang down payment is 106,400. Debt reservation 15. Ang total DP is 91. Total na yan, nakasali na yung miscellaneous. So, payable siya within 6 months para walang overlap or 9 months to pay. Zero interest pa rin. 9 months na matawag. Ngayon, pag nag 9 months din, Pag naman. ito yung sa pag-ibig sunod, din, magkakaroon ng overlap. Di ba? Balik mo. Nag-confuse sila. Kasi supposed to be 10, 15 kung 6 months to pay. Pag pinili mo ang 9 months, sabi ko sa inyo sa Westwood, move in ka by the 7th month. So, kung 9 months yan, 7, 8, 9, may 3 months na mag-overlap. 3 months. Pag complete ang binili. Pag semi, walang overlap. 6 months lang. Okay? Next. Balik tayo dun sa, pag pinili mo yung 9 months, mag-overlap tayo ng 3 months. 18,000. Pero on the 10th month, pag-ibig na lang. So normally, yung mga client, ang binibili nila ngayon sa Mawagan is semi-complete. Kasi ayaw na nila nag-overlap. 12,000. Next. Ito yung presyo kanina, kaya sabi nyo parang mali ang computation. Kung hindi ka makasali kasi doon sa namin, first 20 buyers, tataas na ko. May mawawala sa iyo yung 20,000. Pakilala lang ba? Okay? Next thing. Paunahan. Paunahan. So, questions? Sa first 20, ma'am, nakilala. Sige na lang. Ayaw ko kasi minsan mabait naman kami. Alaga ni Cecil. Minsan na-extend na sa whole block. Kasi ang problema namin ganito. Napag-usapan na namin na first 20 buyers, mamaya pupunta dito yung broker. Sasabihin, ma'am, nakapresent ko kami yun eh. May dagdag na 20. O sige na lang. Sige na lang. Para na magka-closing kayo. Kasi po ang executive vice president dito and ako, marketing manager, magkapatid kami. So nagkakaproblema kami pag yung mga brokers na laging ka-meet ang brother ko, may mga concern sila on a monthly basis na pagbibigyan, yung promo na i-extend. Kasi yung mga key officers, nandito lang po, umaharap sa buyers. Yes? Katulad sa akin. Ako din po ang corporate secretary ng Asia Landex. So, the key officers, nakaharap. Hindi pwedeng kaya hindi ko lang lukuhan. Ang point lang namin, the key officers are present, dealing directly with the buyers, kaya bawal ang lukuhan. Okay? May accountability kami. Next. Billy Elena, single attach, yung unang unit. Ito yung client namin dito, 80% OFW, 20% mga managers na local employee. So ang lot area is 120, the floor area is 73.5. Actual shot ng model unit, so mas maliit siya, tingnan sa picture. Next. Layout. Sa baba, nandun yung living room, kitchen, tapos dining room, nandun yung isang CR, ito dito sa may under the hagdan. Then sa taas, tatlong bedroom, meron ka na naman CR. So, ang mulagi namin na single attached, 2 ang toilet, 3 ang kwarto. So, yung mga nag-inquire sa Facebook kung anong bahay ang may 3 kwarto, isa lang ang bahay namin na meron, single attached. Ang presyo nito katumbas ng 2 townhouse. Makita mo.
Actual shots, 2.8 kasi. Kung ang semi-complete namin na tanghili is 1.4, ang single attached is 2.8. Double the price. So, discuss na tayo. That area is 120, floor area is 73.5, total contract price is 2,837,500. Ang loanable amount nasa 1.9, almost 2 million, so 865,500 lang total fee. Less reservation, ito yung balance. Payable from 1 year, 0 interest, 3 years, 30,748. Mabigat-bigat. Double up din. Pag kayo na nagpipresent na hindi ninyo maalala, memorizing lang ninyo yung tanghili, double up lang ninyo, makukuha na ninyo yung BP. So, questions? None? None. Yung mga second timer ngayon, none. Ang pag-ibig 13 din. Mataas kasi yung loanable amount is 2 million. Okay? Questions? Pero kung pag kayo naghahambing kasi umiikot naman kayo, nagbibenta kayo ng ibang subdivision eh. Yung presyo namin na 2.8, competitive siya pagdating sa klase ng bahay sa location. So far, ang location ng Villa Elena is very good. Yung mahal-mahal pa ng package ng ibang kasama namin na developer, malalayo pa. Ito, along the highway kami. Next. Ito yon. First 12 months, ito lang, 30,748. Kung pinili nila 3 years to pay, syempre sasabay on the second year up to the third year. Kaya umaabot siya sa 43. On the fourth year, pag-ibig na. Nung sa 1 year, magkano? Yung alin. 1 year to pay na. I-divide mo lang, whatever balance. Yes. Zero interest. Zero interest kasi, di ba? 600. Yung 865. Malaki yun. Kumiti. Questions? Ang nangyayari kasi dito is, dito mabigat, dito sa second year sa third year. Because nag-overlap. 70. Pero hindi na, Per magkano? 72,000. Oo. Pirang may kaya. 865 divided by 12. Next. Dapat yung mamigit. Yan. Reservation. Ano ang kailangan ng buyer ninyo? Pag nagkagulo tayo ng zero interest, just divide. Zero eh. Pag magre-reserve, ang kailangan lang namin talaga from you is 15,000, then valid ID. Dalawa. Dalhin lang ninyo, may photocopy rin naman tayo. Okay? Itong reservation agreement kami ang gagawa dyan sa baba. Ito, may form dyan, ipilapan ng buyer ninyo. Then yung membership, to MSPS form, galing yan sa pag-ibig na form, then pinapapirmahan agad sa buyer ninyo para ma-verify kung talagang qualified. Because pag-ibig financing lang ang Asia Landless. So within 30 days, alam na namin, hindi pa nagbabayad ang buyer ninyo ng first BP, alam na namin if talagang pasok siya sa pag-ibig o hindi. Then may promissory note for the equity. Questions? Next team. Ito ang coverage ng aming miscellaneous fees. Pero yung actual breakdown niyan, hindi namin ibibigay. Pero pag tinanong kayo, it covers from the real estate tax to the annotation sa BIR. Kasi yung una, yung title na ibibigay namin sa pag-ibig is under the name of the Asia Landless. After 2 years, kami ang gagastos para ilipat ang pangalan ng titulo from Asia Landless to the buyer's name. So hassle-free, hindi nila poproblemahin. Then yung sa pag-ibig processing kasali. Then the 1 year na insurance for the house and lot. Saka yung sa buyer ninyo. Covered din ng miscellaneous fees namin. For 1 year na. For 1 year lang. Because after that, kayo naman. Bakit? Kasi kasali na yan dun sa monthly payments na hihingin sa inyo ng pag-ibig.
kanina sabi ko, exclusive of monthly contributions, Yes, ma'am. MRI, and fire insurance. Pero, syempre, yung unang year, kami muna, kukunin namin sa miscellaneous fees. Next. This is the requirements for the locally employed. Questions, tingnan nyo. Typical lang naman siya. Valid ID, proof of billing. Anong proof of billing na kailangan namin? Any proof of billing na nasa pangalan ng buyer ninyo. Tubig, kuryente, credit card, o cellphone. Ngayon, halimbawa, nagre-rent lang, kaya nga bibili eh. Diba? Yung kung saan siya nakatira, yung proof of billing nun. Magpapapirma lang siya sa unit owner na nagre-rent siya. Okay? O, question, saan? Yung picture, pag nagbigay 1 by 1, yung iba nagsasubmit dito 2 by 2, nang iiwan mukha na lang, ayaw ng pag-ibig niya. Gusto niya buo. 1 by 1 po. Nakakatuwa. Every seminar, sinasabi ko yan, pero pag submit, 2 by 2 pa rin. Wala siyang liig. 1 by 1. Mahirap paliitin ang mukha na gano'n na, puro taba. Diba? Ngayon, anong mahirap dito? 24 months. Diba? Na contributions. Ngayon, kung ang bayar ninyo less than 24 months, kahit hindi pa nga, wala pang binabayaran, pwede pa rin. Kaya lang mamadaliin natin yung pagpa-member at kung kulang yung pagbayad ng efficiency. How much? 200 pesos per month. Times kung anong kulang na buwan. Questions? Mabilis talaga ako. Inahabol kami ng nasa Tacloban na si Popo. Hindi, nagbibiro lang ako. Bukas pa yata ulit. Na. Hindi. Mamaya. Kasalubong nga kami eh. Sa airport. Sabi ni Tita. Hindi daw, sabi ng anak ko. Questions? Libre na ang tanong. Ma'am, pinapasok na ba natin sa bangko? Hindi. Next question please. May discount ba yung full DP? Yes. 8% if paid within 30 days. 6% if within 1 week. 6% of the net selling price if paid within 30 days. Kung magkano, sa computation, bibigyan kayo up to the last centavo para hindi kayo magkakamali, 8 mag-aabuno. saka 6. Okay? Ngayon, itong loan counseling, mandatory po yan. Hindi pwede hindi But let's mag-attend advise. ng buyer ninyo. Let's sanitize. Best, sunod. Iba ang requirements namin sa locally employed saka sa OFW saka self-employed. So, i-discuss ko lang ito. Karamihan sa Villa Elena saka sa Westwood ang buyers namin seaman. So, ang nature kasi ng seaman, ang trabaho OFW, kasi they are earning in dollars eh. Pero ang documentation, pinaprocess as if locally employed. So, pag seaman ka, ang kailangan lang namin yung kontrata na nakatatak POEA na pinaalis ka. Nakasakay ka na. So, hindi na kailangan ng special power of attorney. Ang ginagawa namin yan, tip ko lang sa inyo, kung ang buyer na seaman nandito na sa Pilipinas, papirmahin na ng vacant form. Okay. I-notarize habang nandito siya sa Pilipinas para, kasi wala naman siya ipapakonsolarize, wala siyang country na papasukan talaga eh. Di ba? Dadaong lang sila eh. Yeah. So, wala silang kontrata except yung POEA contract na ibibigay sa atin na Xerox. Then, ito papirmahan na sa kanila. Ngayon, hindi na problema sa mahogany yung special power of attorney. Kahit nakasakay, bumababa kasi ang seaman. Every 6 months may bumababa. So, by the time na pinaprocess sila, baka nakauwi na sila. Or kung matagal, kung 9 months, papirmahin mo na. Okay? Questions? May mahirap ba dyan? Parang wala ako nakikita mahirap dito. Dito, mahirap. Sa self-employed. Pag sinabi namin na self-employed, ito yung mga pag-ibig members na nagbabayad voluntarily. Ngayon, to be considered self-employed sa pag-ibig, dapat may negosyo ka.
Hindi yung nagbayad ka lang ng sarili mong monthly contributions. Mahirap. Mahirap. Ngayon, kung self-employed ka, may negosyo ka, dapat may DTI ka na papers. Meron kang barangay permit, may mayor's permit, registered ka sa BIR, ang mga libro mo naka-register. At ang pinakamahirap, magbayad ka ng tamang buwis. Pag hindi, anong effect pag hindi nagbabayad ng tamang buwis? Hindi papasa sa credit investigation. So, sa experience namin, halimbawa 100 buyers sa Villa Elena, 1% lang ang self-employed because wala nito. Yung income tax return na malaki dapat ang income. So, kung single atas ang gusto mong bilhin, you should have a monthly income of 50K. Minimum. 50,000. Wala pang negosyante na nagbabayad ng 50,000 unless corporation. Kaya dito kami nahihirapan. Ngayon kung townhouse ka, you should be earning 25 to 30,000 income na reflected sa book of record mo. Pag hindi, hindi ka na naman papasa sa pag-ibig. Okay. Sa pag-ibig naman, may questions pa sa pag-ibig? Free-flowing tayo sa pag-ibig. NBI, para pumasa ang bayan mo. Pag single attached, dapat 50K. Bakit? Nag-overlap kasi. So, kung napansin niyo kanina, nag-48 siya pag nag-overlap. So, we need 50K monthly income sa single attached. Pag sa townhouse na Tanghili, I need 25K. Para lusot na lusot sa pag-ibig. Pag sa Westwood, I need at least 18K. Pasok na. So, bumababa. Oh, bahala na kayo kung paano ituturo. Complete man or semi-complete? 50, 25, 18. Oh. Next. Referral down mo, meron kayo. Ng ano? PDC. Yes, we are repairing. Pero sana, we have a very good dealing ngayon with the Postal Bank. Sana walang maraming kakawibog. Kasi yung, ang nangyayari kasi ngayon sa PS Bank, nag-endorse lang kami, within 1 day may tatawag, and then i-set na kayo ng appointment sa manager. Sa ngayon kasi walang tumatalbog na cheque. So hopefully, pag nag-endorse kami sa inyo, make sure na yung client, alagaan yung account. Yes, PS Bank. Anywhere in the Philippines. Magkano? 5K. Yan ang pinakamaganda. 5K lang. And you get your checking account same day. Pag punta nyo doon, kuha din nyo. Pero syempre, prepare kayo 5,000 plus 200 for the checkbook. Yes, Dasma, General Trias, Manila, basta PS Bank. Ngayon, yung halimbawa, yung bayan ninyo may sarili ng checking account. Huwag na magbukas ng bago, gamitin na lang yun. Wala din. Oh, wala din. Baka may asawa na may checking account. O kung may kapatid na may checking account. Ina-assign na. Oh. Meron pa rin? Ma'am, po ba hiwala yung mag-asawa? Anong gagawin ko sa kanila? Ang kailangan pa rin ng perma ng asawa. Oo, yan ang mahirap. Kasi legally speaking, pagkan tayo, pagkasal ka, when you acquire a property, you are married, dapat talaga with marital consent lagi. Ito naman yung usapan ahente. O yun, legal yun. Yung ahente naman, kung ang dokumento ng buyer ninyo nasa single ang status, mailulusot yan sa pag-ibig. Pero kung lahat ng dokumento ng buyer ninyo kasal, tapos gusto sa pag-ibig single, hindi pwede. Okay? So bakit yung sinasabi ko, maraming OFW na babae na nasa Italy, nasa Canada, nasa Middle East, hindi nag-change status kahit nag-aasawa. So, nagpapasalamat sila kasi pag bumili sila, nasa pangalan nila na single. Okay? Pero bang hindi kayang gawin ng paraan? Ay, ayaw ko. Pag-ibig eh. Kuya Odes. Naku, hindi ko pa nakita. Hindi ko pa namimit ang kapatid ko si Cecil, namit na niya.
Paulit-ulit, sabi Cecil? Pag-ibig. Authentic and true documents only. Yeah, pag-ibig. Saka ipo-caution ko kayo ngayon because madali kasing mag-check ngayon kung fraudulent or fake ang docs. Because ang government ngayon may database. Ang BIR, ang Pag-ibig, ang SSS, ang PhilHealth, one database. Kaya isang pindot lang ng Pag-ibig, alam kung member ka ng SSS. Hindi. So, it's so easy to catch you. Tanungin mo asawa ko, bawal hindi magbayad ng tamang post. Sa BIR yun. So, may database din sila. Isang pindot mo din, makikita kung magkano ginagbayad ng bayan. Why? Because lahat ng payments ng, dito ay binatakot, lahat ng payments ng BIR is being paid through banks. Hindi na siya ngayon cashier ng BIR. Kaya kung nagbayad ka talaga, may resibo ka. Kasi may bank slip ka. Kaya madaling manghuli na ngayon, kaya ang daming na nakukulong. Paano ang pag sa red ribbon? Anong red Pag minsan ribbon? pag yung buyer walang time doon, dito na ginagawa sa Pilipinas. Red ribbon. So pag sa SPA, Ayan, yung red ribbon, alam ko, kaya lang, nagpasiguro lang ako kasi meron din cake na red ribbon. Red ribbon, ang sinasabi ng red ribbon, ito sa OFW, na kailangan ipakonsolarize kung sa Pilipinas ang katapat niyan is notarized. Kasi ang sa ibang bansa ang nagno-notarize doon is the consul. Kaya nagiging consularized. Pag nag-consularize ang isang consul, ang ginagawa niya naka-attach yung red ribbon ng embassy. Kaya sabi niya red ribbon. ay paano pag dito sa Pinas ginawa yung red ribbon? Siyempre, tatak lang ng notaryo publiko. Stamp. Hindi, meron yun ma'am dyan, pero hindi lang tanggapin yan dito. Ay, hindi natin alam yan. Ako, hindi ko alam yung mga nasa gilid-gilid. Ma'am, pwede magpa-consul dito sa Pilipinas. Saan? Dito lang. Pero ginawa ko yun sa bangko, hindi tinanggapin. Pwede dito, sa consul natin. Sa konsul natin, pero yung... Pero nandun. Alam niyo sinasabi ni Ma'am na sa Hindi tabi-tabi. Oo, na- Hindi tabi-tabi yun, meron dyan sa ano. Meron talaga Magawa ko pwede na dito yun. sa atin. Pumunta ka sa amin mismo. Saan? Sa Sa consul ma'am. kung saan yung embassy rap na yan. Halimbawa, kung Canada, di ba may Canadian embassy tayo, doon ka magpapaan. Kaya hindi tinanggap ng bangko. Oo ma'am. Hindi Kasi dito. ganito yan. Pag Hindi, honest to Hindi sa goodness anak yan ko. eh. Pag nag-notarize kasi ang isang abogado or consul, dapat kaharap yung Bayan. nagpapapirma. Mhm. So kung nasa ibang bansa, tapos magpapakonsularize, halimbawa pupunta ka sa embassy ng China, ng Korea, hindi sila magpapakonsularize. Kasi hindi present yung nag-execute ng docs. Nagigets ninyo? Kasi the principal should be present when the document is being notarized. Otherwise, take yun. Okay? Para sa Pilipinas din, dapat, pag nagpa-notarize, present. Di ba? Pero dito sa Pilipinas, kahit hindi present, Nagagawa. Next. Makakalusot ba yun? Sa Ah? pag-ibig? So, pag sa notarize, Halimbawa, pwede yung red ribbon, nakakalusot sa ito pag-ibig. yung red ribbon naman. Walang red Eh, ribbon. yung pag nagpalagay ng rest, nagpapakonsularize ko pa sa OFW. Ang totoo niyan, the only time na acceptable ang isang SPA, ang COE na dito ni notarize, kung nandito sa Pilipinas ang bayan ninyo, ipa-notarize na ninyo ang original docs. Safe na siya. Nandito na siya. Pero kung sasabihin nyo nasa abroad, tapos Dito ginawa yung dokumento. bakit? Iingin po namin yung passport. Yung entry doon na exit, entry and exit. Natitrace po kung may exit tsaka ano. Kung based doon sa notarize ng makikita yun. Correct. Kailangan kung kailan umalis, Yes. tapos nagpa-execute kayo dito sa Pilipinas, Yes. nakikita yun. Bakit? Kasi hihingin namin nga yung page kung saan may entry ng
entry in the Philippines, then exit. Dapat, Hinihingi pag-ibig na ngayon. ay required. Kami hinihingi na namin kasi required ang pag-ibig. Yeah. Question, lulusot ba? Hindi. Next. Okay. Next question. Gawin ng Ma'am, yung anti-date, pwede ba yun? Anti-date. Kung nandito sa Pilipinas before, kaka-willing na ang lawyer mag-notarize. Kasi minsan may lawyer na willing to sign kahit hindi nakikita nga yung tao. And then kahit late. Pero just make sure yung date ng notary, Same pa rin. pasok lang nandun din dito siya sa Pilipinas. Kasi kung dinate nung tinanggap, kahit wala dito, pero dinate ka naman nakaalis na, hindi sa tanggapin ng pag-ibig. Anti-date yun. I-antidate yun, yung sinasabi mo. Kaya sinasabi ko sa iyo, yung antidate, case to case, kung gusto ng abogado. Pero, never na mag-antidate, pero hindi pa rin sakto dun sa pagpasok at paglabas niya. Ah. Kaya ako nahihirapan dito sa marketing. Kasi dati, in the past, nagbenta din ako in the past. Nasa ano siya? Nakakalusot talaga kasi ang mga ganyan na docs. Nasa government Pero siya. I only set a square. Nagbenta lang ako ng Avida. Avida lang talaga ako. Kaya ang experience ko, never pa ako nag-fake ng docs. Never pa ako. Otherwise, mahirap ang pagpapanusot sa credit investigation. Saka, yung credibility mo kasi as a salesperson, kung sales manager ka, tapos nag-submit ka ng fake na documents, mabablacklist ka sa isang developer. So, iniingatan namin. Ma'am, other concern. Yes. Ma'am, paano pag 7 months ko lang yung bata, tapos gusto nila may pangalan sa bata? Pwede, Pwede ba pwede. yun? Oh, ito na naman ito. Simula tayo dun sa reason bakit hindi pwede, ano? Gusto ko may benta pero ito na. Kasi gusto nila ma'am may property na daw yung anak nila. Gusto ko din nga. Kaya, gusto ko din. Kaya lang ito. Para mag-acquire ng property sa Philippines, dapat nasa majority age. Ang age natin is 18. So kung gusto mong ipangalan, dapat Ma'am, pwede na po. dapat 18 years old. Yung anak. Oo. Pero, pwede lang yan sa cash buyer. Kasi pag ipapag-ibig, wala pa. Magbabayad. Dapat, oo. Walang proof of income. Wala pang proof of income. Okay? Walang valid Kasi anak ko nga, 22. Ngayon lang siya nagtrabaho. First year of work. 22 years old. Kasi ganito yan, pag cash, ito lang ano, kahit cash, hindi pwedeng ipangalan sa anak na less than 18 years old. Yeah. Ngayon, halimbawa, magpapag-ibig financing din, yung titulo ng lupa, di ba pinag-uusapan natin sa pangalan kasi, yung titulo ng lupa, nasa pangalan ng borrower. So, kung sino ang nangutang, sa kanya nakapangalan yung title. So, it follows na kung ang bata wala pang trabaho, hindi pwedeng maging borrower. So, hindi rin siya pwedeng nakapangalan sa titulo. O, ganun. Question. Ma'am, kung foreigner, ma'am, hindi. Hindi rin, except for condo lang kasi ang Condo lang sila, di ba? Pwede, ma'am, in-house. in-house foreigner hindi. Kasi hindi Hindi, pa pwede. maliwanag. Hindi pa pasa sa RD. Yung Kasi sa girlfriend, RD, ma'am. sa deed of sale, sabal mo sa sale. Kayo lang, pumupunta tayo sa legal legal matters. Hindi ako iiyak kasi may background po ako sa law. Hindi lang ako nagpa-practice. Ang sinasabi ko lang is, ikaw yung foreigner hindi pwede because Yung against the law, Against the law. constitution. Pangalawa, ano exception doon na pwede? Pwede lang ang foreigner kung condo unit. Condo lang. Kasi rights lang ang binibili nila, not title nila. Ma'am, kung naka-dual. Dual okay. Basta, Okay, dual. okay. Meron kami mga dual dito. Ang i-require namin is the birth certificate. Pero hindi siya papasa sa pag-ibig, di ba? Pumasa siya. Kasi dual nga. Dual nga kanino? Dual eh. Pero kasi sa pag-ibig yan eh. Hindi, marami kami dito. Pumasa. Pag-ibig. Marami akong pinasok sa pag-ibig. Pag-ibig yung kausap mo. Ganito yan. Sa'yo na ako sa Baka laban yung nakausap mo. Hindi. Ganito lang yan.
dual. Kasi, ang requirement ng pag-ibig, very excessive, required only to establish nationality is the birth certificate. So, kung may birth certificate siya as a Filipino, pasok siya. Ngayon, nagiging issue lang ang dual citizenship pag ang buyer ninyo, Pilipino, pero ayaw pumunta sa Philippine Embassy. Yeah. May issue tayo nun. Bakit? Magkukonsider siyang OFW, di ba? Kasi nandun siya dual citizen siya Ano siya, ma'am? Di ba? TNT. Pero ayaw niya pumunta Day one. sa Philippine Embassy kung anong reason, hindi pwede yan. Legally, pwede kasi Filipino eh. Pero dapat pumunta ka sa Philippine Embassy, magpa-consularize ka ng COE at magpa-consularize ka ng Special Power of Attorney. Pag ginawa mo yan, pwede. Okay? Siguro I think yung mga inaano nyo, yung kasal kasi minsan dual. Hindi sila nare-register sa embassy, kaya hindi tinatanggap ni Pag-ibig. Kunwari, nag-asawa ng foreigner. O kaya dual citizen. May yun. tinago na. Oo, kailangan pupunta ka talaga sa embassy. Yun sinasabi niya. Oo. Yan ang talaga hindi. Oo, malapit pa ng paliwanag eh. Kasi tinanong, nagtanggal ng citizen ng Philippines, tapos bago nagpaduwal. Pag ganun daw, Nagtanggal. oo, dapat paduwal ka muna bago ka Pumili. umalis dito. Yeah. Ipapaduwal ma'am eh. Tinechnical ka. Technical. Kasi ganito yan. Pag nag-dual citizenship ka, supposed to be ang normal procedure para ma-reacquire mo ang Philippine citizenship. Nagiging boring na ang seminar ko. Is for you to take an oath of allegiance again to the Philippines. Yes. Kaya halimbawa siya, ayaw niya mag-take ng oath of allegiance. Hindi talaga pwede. Ngayon, ang sinasabi ko naman, yung actual processing, kasi nasa documentation din ako eh, ng mga buyers ninyo. Pag may birth certificate, good as established na ang nationality ng buyer mo. Pero kung walang maisubmit sa amin na consularize, na COE, saka SPA, hindi papasok. So, hindi mahigpit ang Pag-ibig basta may birth certificate. Okay, kahit sa At willing ang buyer mo pumunta sa Philippine Embassy. Kaya lang, may mga Pilipino na ayaw pumunta doon. Unang-una, nakapangasawa ng foreigner, hindi naman legal yung pagpasok. Pumasok doon as TNT, nakapangasawa. Takot na takot silang pumunta doon. Pero ang totoo niyan, hindi naman sila hahabulin ng Philippine Embassy. Ang hahabol sa kanila, yung authorities ng bansa na pinunta nila, hindi Philippine Embassy. yan kasi daw. Susumbong pa natin kung pagpa-Pilipino na ito. TNT ko. Yes, nga. May reward daw. America may reward, ano. Pero yung mga TNT talaga, hindi magbibili ng bahay. Yeah. Habang nagtatago sa Amerika, hindi sila magbibili. Unless gusto nilang mahuli, bibili sila ng... Kaya mag-iilang Yung sila mga lang. nakausap ko sa pag-ibig, bago ka po. Ah. So, yung sagot sa iyo, tama yun. Kasi yun ang proseso eh. Pilipino ka, pumunta ka sa ibang bansa, nakapangasawa ka ng foreigner, in-acquire mo yung citizenship. Technically, hindi ka na Hindi Pilipino. ka na Pilipino. Oo. Pero, at any given time, you can return to becoming a Filipino citizen. Mag-take ka lang ng oath of allegiance. Sa embassy. Ngayon, yung dual citizen. Oo, Sumpa. yes. Oo, sumpa lang. Sumpa. Papel, konting papel, saka sumpa. Makabayan. Sa totoo lang, hindi Tagalog naman. din ma'am na. Hindi naman tinatanong ng Philippine Embassy, sumpa ka na, sumpa. No! Tagalog ito. Hindi na. Ang kailangan lang ninyo, ito ang makinig kayo. Yung OFW na pupunta sa Philippine Embassy, ang kailangan ito, passport. So yung mga TNT, may passport, pero Yes, meron. mahalata doon na ang tagal overstaying na, kaya takot sila. Okay. Then, valid ID din. Hindi lang passport, Philippine passport. Yung valid ID din doon sa lugar na they are staying. Kung meron sila, kung saan nagda-drive na sila doon, employment ID. Sige. Yeah, maliwanag. Lalim ah. Next! Maganda yun, may mga tanong dito, talagang ahente na to. Yeah. Ito lang ang ayaw kong mga tanong nito. In-house.
Pati yung next. ano, yung mga OFW kasi, karamihan di ba, na continuous na yung work, wala na yung job contract. Certificate of Oo. employment. Kailangan mang ano, consume. Lahat ng certificate of employment sa kontrata dapat consularize. Ngayon, halimbawa pumunta doon, PNP, tapos naging legal, di walang kontrata. Ang ibibigay is the certificate of employment issued by the employer. To be consularized also. Embassy. Tatak lang yung wala lang. Tatak lang Pupunta yung sila sa Philippine Embassy para matatakan. Hindi siya mang red ribbon na. Consul. Tatak. Ang red ribbon sa totoo lang is only applicable in Italy. Italy lang. Oo. Pero yung ibang bansa, yan sa Middle East, wala nang red ribbon. Din lang. Stamp. Stamp. Pero kung... Huwag kayong mag-fake. Inakulog ka. Ma'am, yung kung ang embassy gumawa ng certification, hindi na yung employer, okay lang. Hindi. Ay, gano'n. Ibig di ba, Hindi, halimbawa ko, ganito yan. Dito. May Talagang SPE mga na pala kayo, nagbibenta na. Yung mangyayari kasi, bago yung buyer ninyo, listen yung buyer ninyo na OFW, bago pumunta sa Philippine Embassy, magpa-execute, magpagawa sa employer niya ng Certificate of Employment. Nakukuha yun sa POEA pag member sa POEA. Pwede kayong kumuha. Pero kailangan kapag anak lang. Okay? Ngayon, halimbawa, English yan, di ba ma'am? English dapat naman. yes. Ngayon, halimbawa, may buyer kami from Switzerland, sa France. Kailangan i-translate. Kaya nga, kung may Philippine Embassy doon, very good. Because the moment i-consolarize siya ng consul, may English version na yan. Kasi halimbawa, ang pinadala dito sa amin, nasa Ano yung foreign same format? language, ang gagawin Sa sa employer? inyo, ipapa-translate ninyo dito sa Pilipinas sa isang agency na accredited by PAGIBI. Pupunta pa kayo sa Makati para lang i-translate yan. Hindi basta-basta. Mahal yan. Pupunta sa POA, walang bayad yun. Yes. Bayad. Basta kamag-anak lang. Paano pag direct na ibig siya? sabihin ma'am, pagka hindi Hindi. talaga Ibig- binigyan ng Wala employer, sa employer. halimbawa, Hindi. dumiretso lang siya sa embassy. Sa una pa lang, tapos 2 years. certification. At after 2 years, direct na siya. Pwede pa yung POA. Basta May record ba, no? Yung monthly, Sa New Zealand. hindi siya tatanggapin. Saka walang consul na gagawa ng Certificate of Employment for your buyer. Kung kasi ma'am sa Korea, gumawa sila. Illegal yun. Wala pa dito. Ma'am, pinagpagay siya ma'am. Oo nga. Yun. Hindi ko nga alam kung bakit lumulusot yan. Tapos di ba yung mismo sa embassy, sila yung mga Ay, hindi ko nasako pag embassy. Pero ito lang ang sako. Pero Tip hindi lang, pwede tip ma'am. lang. Madaling kausap. Tip lang. Pero hindi. Ang requirement, inokta ng anak ko, is Certificate of Employment. Oh, hindi ka talaga. Sa pag-ibig, pag-ibig lang tayo, sa in-house. Sa in-house kasi, anything goes. Kahit walang COEC. Anything goes, hindi masyadong stricto sa dokumento. Kasi, ang in-house kasi, ang nakikita ko niya, kasi Abida is in-house din yan doon eh, tapos bank financing. Madali sa kanila kasi, pag-reserve, walang tanong. Yun ang reserve talaga. Bantay nila. Kasi pag natayo na yung bahay, papasok yung bank financing, doon ka nahihinga ng mga lahat ng jobs. Or, kung napadali, hingan ka na. Pero, ang sinasabi namin sa pag-ibig lang kami. So, magpo-focus ako kasi yung mga issues ninyo, ibang financing na eh. Sa pag-ibig, ang kailangan na certificate na